Nakahiga sa damuhan. May tama ng bala at wala ng buhay. Ganyan nga dinatna ng mga tao isang babae sa abandonadong lote sa Misamis Oriental. Ang kaso nga na ito ay viral ngayon sa social media at marami nga ang nagulat sa karumal-dumal na sinapit ng biktima na isang single mother. February 16, 2026, ang mga residente ng Barangay Tubigan, Inatao ay maagang gumising para asikasuhin ang kanilang mga alagang hayop. Ilan nga sa mga residente ay napadpad sa liblib na lugar. Habang sila nga ay naglalakad, nagulat ang mga residente nang tumambad sa kanilang isang babae sa damuhan. Noong una, akala lamang ng mga residente na lasing ang babae at nakatulog ito sa damuhan. Subalit nang ito ay kanilang lapitan, napatras na lamang ang mga residente nang nakita ang dugo mula sa babae. Humingi nga ng tulong ang mga residente sa barangay at tumawag naman ang barangay ng mga pulis. Agad namang rumesponde ang mga pulis kasama ang SOCO team sa lugar. Pagdating nga ng SOCO, dito na lamang nakumpirma na babae nga ang nakita sa damuhan na wala ng buhay. Ang biktima ay nakasuot ng itim na damit, yellow na shorts, at black and white na tsinelas. Base sa inisyal na investigasyon, tama ng bala sa ulo ang sanhi ng pagkasawi ng biktima. 2 basyo ng bala ang natagpuan sa damuhan na pinaniniwala ang ginamit sa krimen. Ang labi nga ay agad na dinala sa laboratorio at ito ay sumailalim sa paraffin test para malaman kung nagpaputok ba din ito ng baril. At sa investigasyon nga ng mga pulis, agad na nakilala ang pagkakakilanlan ng biktima. Ang babae ay kinilalang si Jovi Reyna Esquillo, 31 years old. Si Jovi ay tinatawag ng kanyang pamilya na Jai Jai. Siya ay mula sa isang barangay sa Misamis Oriental. Siya ay orihinal na taga Cagayan de Oro at nag-aaral sa Xavier University Ateneo de Cagayan. Masipag, madiskarte at maaasahan. Ganyan nga ilarawan si Jovi ng kanyang pamilya. At tulad nga ng ibang babae, si Jovi ay umibig din. Kalaunan, nabiyayaan nga si Jovi at ng kanyang kasintahan ng isang anak. Subalit sa huli, nagkahiwalay din si Jovi at ang ama ng kanyang anak. Dahil dito, mag-isa na ngang itinaguyod ni Jovi ang kanyang anak. At dahil nahirapan si Jovi na pagsabayin ang pagtatrabaho at pag-aalaga sa kanyang anak, nagdesisyon na lamang ang babae na magtayo ng isang negosyo. Sinubukan nga ng babae na magtinda ng ukay-ukay online. Nagtiyaga nga si Jovi na araw-araw mag-post ng mga damit, kumot at iba pang produkto hanggang siya ay makabenta. Hindi nagtagal, unti-unti nang dumami ang paninda ni Jovi. Mula sa mga dress at jacket, nagsimula na ding magtinda si Jovi ng mga bags. At dahil sa sipag ng babae, nakakuha na siya ng pwesto at itinayo ang Jovi's RTW Trading, isang tindahan ng ukay-ukay. Makalipas ang 1 taon, tila naging supplier na din si Jovi ng mga sako-sakong ukay-ukay. Ang mga bundle na tinda ni Jovi ay nakarating na nga sa iba't ibang lugar tulad ng Davao at Tagum. Isa-isa ngang pinaplansya ni Jovi ang mga damit para maayos ang mga ito kapag siya ay nagla-live selling. Mula nga noon, pinanindigan na ni Jovi ang pagiging solo parent. Matagumpay din niyang pinagsasabay ang pagiging negosyante at pag-aalaga sa kanyang anak. At kalaunan, sinubukan din ni Jovi na pasukin ang mundo ng piggery at nag-alaga ng mga baboy na kanya ding itinitinda. Pati din ang pagre-resell ng bigas, dry food at chili oil ay pinasok na ni Jovi. Kalaunan, nabiyayaan nga si Jovi ng isa pang anak mula sa kanyang bagong live-in partner. Kilala si Jovi sa komunidad bilang masipag na ina at wala itong nakakaaway ni minsan. Kaya naman nagulat ang lahat nang nag-viral ang sinapit ni Jovi. Bumuhos nga ang pakikiramay sa social media mula sa mga nakakilala kay Jovi at kanyang mga suki. Maging ang buong aplaya ay nalungkot sa biglaang pagkawala ng napakasipag na ina at magaling na negosyante. Agad namang nagkasa ng investigasyon ang mga pulis para resolbahin ang misteryo sa likod na nangyaring krimen. At ayon nga sa investigasyon, hindi lamang pala si Jovi ang biktima ng pamamaril. Napag-alaman kalaunan sa pag-iimbestiga ng mga otoridad na may kasama si Jovi nang siya ay binaril. Maswerte na lamang nakaligtas ang kanyang kasama ng araw nga ng insidente. At ang kasama nga ni Jovi na nabaril din ay ang kanyang babysitter. Sinabi naman ng ilang residente na may mga narinig umano silang mga putok ng baril bandang madaling araw na nangyari ang krimen ngunit hindi nila ito pinansin. At pinaniniwalaan nga na February 15 nang umalis si Jovi kasama ang tagapag-alaga ng kanyang anak.
At ay nga sa Hasaan Municipal Police Station, huling nakitang magkasama ang dalawang babae bandang alas 5 ng hapon ng February 15. Sila ay pasakay noon sa isang SUV na tila nag-aantay sa kanila sa National Highway sa Aplaya, Hasaan. At bandang 11:30 ng gabi, nang nakapagpadala pa umano ng video message si Jovi sa kanyang pinsan habang nasa loob ng isang hotel. Pinaniniwalaang madaling araw nang dalhin si Jovi at ang babysitter ng kanyang anak sa barangay Tubigan kung saan naganap ang pamamaril. At para nga sa seguridad ng babysitter, hindi na isinapubliko pa ng mga pulis ang kanyang pangalan. Bukod kay Jovi, binaril din ng sospek ang babaeng babysitter. Subalit mabuti na lamang, ang babysitter ni Jovi ay nagawang makaligtas mula sa tama ng bala. Nagawa nga ng babae na maglakad at manghingi agad ng tulong. Isang tao nga ang nagmagandang loob na pasakayin ang babysitter ni Jovi. Hanggang sa nadaanan nga ng kotse ang isang police checkpoint sa Libertad at itinakbo agad sa ospital ang babysitter na si Jovi. Sa tulong nga ng babysitter ni Jovi, nakuha ng mga pulis ang impormasyon sa dalawang person of interest na siyang huling nakasama ni Jovi. Hindi naman na idinetalye pa ng mga pulis kung kanino nakipagkita si Jovi kung bakit sila nasa loob ng isang hotel. Nimok naman ng mga otoridad ang sinumang may impormasyon tungkol sa mga sospek, sa SUV ginamit ng mga sospek, at ang kilos ng mga biktima kung sino man ang nakakaalam bago nga mangyari ang pamamaril. Nakiusap sila na makipag-ugnay ng sinumang witness sa nangyaring krimen at pumunta nga sa pinakamalapit na istasyon ng mga pulis. Sa ngayon, ang mga otoridad nga ay patuloy na hinahanap ang mga pangunahing sospek, kasama ang driver ng SUV at iba pang posibleng kasabwat sa insidente. May lumabas ding CCTV footage na pinag-aaralan na ng mga otoridad upang mas mabilis matunton at malaman ang mga sospek sa nangyaring krimen. At para nga malaman ang buong pangyayari at kung sino nga ang huling kasama ni Jovi bago siya paslangin. Hustisya nga ang sigaw ng pamilya ni Jovi sa nangyaring krimen. Nangako naman ang mga pulis na gagawin nila ang lahat para mahanap ang mga sospek at sisiguraduhin ang kaligtasan ng nakaligtas na biktima. At sa pinakahuling balita, sinabi nga ng mga otoridad na ang dalawang person of interest sa kaso ay nakainuman na noon ng biktima na si Jovi bago ang krimen. At sa pagkawala nga ni Jovi, ang tunay na biktima ay ang kanyang dalawang mga anak, maagang naulila mula sa kanilang ina. Hangad nga ng lahat ay hustisya. Habang ang iba naman ay hindi maiwasan na magtanong kung bakit tila sunod-sunod ang karumal-dumal na krimen na nangyayari sa ating bansa sa ngayon. Sa video na iyan, makikita ang babaeng si Nicole na masaya nagsasayaw bilang selebrasyon ng Pasko at Bagong Taon. Kita nga sa mukha ng babae ang ligaya habang buong galak na umiindak. Ngunit walang mag-aakala na ito na pala ang huling beses na makikita si Nicole ng kanyang pamilya na sobrang saya. Dahil ilang araw matapos ang Bagong Taon, si Nicole ay dinatnan na lamang ng wala ng buhay sa isang liblib na lugar. Ang biktima nga na ito ay kinilalang si Nicole J.A. Tagak, isang 33 years old na babae mula sa barangay Kandulang, Lila, Bohol. Mabait, mapagmahal sa pamilya at masipag. Ganyan nga ilarawan si Nicole ng mga tao sa kanyang paligid. At ang babae ay nag-aaral sa St. Michael College of Caraga University. Close na close nga si Nicole sa kanyang mga kapatid, pinsan at mga pamangkin. Nang si Nicole nga ay nasa etamang edad, siya ay umibig sa isang lalaki na kalaunan ay kanyang naging kasintahan. At hindi nagtagal, nagbunga nga ng isang anak na lalaki ang pagmamahala ni Nicole at ng kanyang nobyo. Subalit sa huli, naghiwalay din si Nicole at ang ama ng kanyang anak. Simula nga noon, mag-isa nang pinalaki ni Nicole ang kanyang anak at katuwang ang kanyang pamilya. At para nga sa dagdag na kita, kahit siya ay nagtatrabaho pa, sinubukan nga ni Nicole na mag-online selling ng iba't ibang mga produkto. Makikita naman sa social media ni Nicole kung gaano niya kamahal ang kanyang anak na lagi niyang pinopost tuwing merong itong milestone sa buhay. Palakaibigan din si Nicole at madalas din siyang makipagbanding sa kanyang mga katrabaho. Napapawi naman ang pagod ni Nicole sa trabaho tuwing uuwi ang kanyang anak na merong medalya at award certificates mula sa kanilang eskwelahan. At kalaunan, nalipat naman ng trabaho si Nicole at siya ay naging isang caretaker sa Villa Santorio Resort. Masayang ipinagdiwang ng buong pamilya ni Nicole ang nakaraang Pasko at Bagong Taong masaya. Sa kanilang komunidad, kilala nga si Nicole bilang mabuting tao at kahit kailan, wala itong nakakaaway.
Kaya naman ang lahat ay nagulat nang si Nicole ay naging biktima ng isang karumal-dumal na krimen. January 6, 2026 bandang 6:47 ng gabi, nang natanggap ng Gilya Municipal Police Station ang isang ulat tungkol sa isang labing natagpuan sa liblib na lugar ng Purok 4, Barangay Poblacion. Hindi naman na nasabi pa sa mga balita kung paano natagpuan ang nasabing labi. Dali-dali namang rumesponde ang Provincial Forensic Unit at SOCO sa nasabing lugar. At pagdating nga ng mga pulis sa lugar, kinuha nila ang labi at dinala sa laboratorio para sumailalim sa autopsy. Halos lahat nga ng residente sa lugar ay magkakilala, kaya naman agad na natukoy ang pagkakilanlan ng biktima. Ito ay walang iba kundi ang single mother na si Nicole. Wala ngang pagsidlan ang lungkot ng kanyang pamilya at mga kaibigan nang nalaman ang malagim na sinapit ni Nicole. At ayon nga sa pamilya ng biktima, nagtaka sila noon bakit wala pa si Nicole sa bahay kahit na 6:00 na ng gabi ay nag-out na ito sa trabaho. Malapit lang din daw ang trabaho ni Nicole sa kanilang bahay kaya palaisipan sa kanyang pamilya kung bakit hindi pa ito nakakauwi sa kanilang bahay. Ang liblib na lugar naman kung saan natagpuan ang labi ni Nicole ay malapit lamang sa resort kung saan siya nagtatrabaho. Nakausap naman ng mga pulis ang mga katrabaho ni Nicole sa resort. Ayon sa mga ito, pumasok nga si Nicole sa resort pero nakauwi din daw ito pagka-out ng bandang 6:00 ng gabi. At base nga sa autopsy result sa labi ni Nicole, siya ay nagtamo ng pinsala sa kanyang ulo na mula sa pang-aasulto sa kanya ng sospek sa nangyaring krimen. Nagulat nga ang buong barangay sa insidente dahil hindi naman madalas mangyari sa kanilang lugar ang ganitong klaseng krimen. Tinutukan nga ng mga kapulisan ang kaso ni Nicole at agad silang naghanap ng mga ebidensya at witness na magsasabi ng buong pangyayari. Sa crucial development ng kaso, January 7 bandang 3:00 ng madaling araw, isang witness ang nagtungo sa police station. At ayon nga sa witness, nakita niya ng personal ang insidente at itinuro ang lalaking kinilalang si Nino na siyang sospek umano sa nangyaring krimen. At dahil nga sa impormasyon na ito, agad na nagkasa ng hot pursuit operation ng mga pulis. At makalipas lamang ang 15 minutos, matagumpay na naaresto ang nasabing sospek. Ang sospek nga ay kinilalang si Nino Cloma Arbelera, 41 years old na residente ng Purok 4, Barangay Poblacion, Lila. At pagdating nga sa police station, agad na tinanong ng mga investigador si Nino kung may kinalaman ba siya sa pagkamatay ni Nicole. At sa loob nga ng police station, walang pag-aalinlangan na inamin agad ni Nino ang ginawa niyang krimen. At ayon nga sa lalaking si Nino, inabangan niya ang biktima na si Nicole sa madilim na parte ng daan. Nagtagumpay naman si Nino dahil nakuha niya ang babae sa madilim na lugar. Pilit nga dinala ni Nino si Nicole sa liblib na lugar kung saan ito natagpuang wala ng buhay. At pag-amin nga ng sospek, balak niyang gahasain ang biktima subalit nanlaban umano ang biktima kaya hindi siya nagtagumpay sa kanyang plano. At sa puntong ito, dito na sinapak ng paulit-ulit ng sospek ang single mother hanggang sa hindi na daw gumagalaw ang biktima. Iginit nga ni Nino na wala siyang pinalo na matigas na bagay kay Nicole. Ayon pa sa sospek, siya ay lasing na lasing nang nagawa niya ang krimen kay Nicole. Sa huli, sinabi nga ni Nino na trip-trip lamang niya ang lahat ng kanyang ginawang krimen. At ang sinabi na ito ni Nino ay labis na ikinagalit ng mga sumusubaybay sa kasong ito. Git nila dahil lamang sa trip at kalokohan at dahil rin sa alak, buhay ng isang ina ang nawala. Ang pinakamasakit pa dito, naulila ni Nicole ang kanyang anak na lalaki. Kasong murder nga ang isinampa kay Nino para sa pagpatay niya sa single mother at negosyanteng si Nicole. Hindi na nakaalis pa ng police station si Nino dahil tuluyan na siyang ikinulong ng mga pulis. Sa iba pang mga balita, sinasabi nga na si Nino ay kilalang gumagamit ng ipinagbabawal na gamot sa kanilang lugar bago nga niya gawin ang krimen. Sa ngayon, inaantay pa din ang trial ni Nino para sa kanyang kaso. Siya ay maaring hatulan ng 40 years na pagkakulong o habang buhay na pagkakulong kapag siya ay napatunayang guilty sa kanyang pagpatay kay Nicole. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!